Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, breaking news. Grabe to, walang kawala palasyo at kongreso. Lucas Bersamin na nilabas lahat ang sekreto. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin. Sinungaling, yan mga kabayan ha. Napahiya, nilabasan ng ebidensya. Yan mga karibin natin, dahil nga po ito dito kaya Lucas Bersamin, no? Executive Secretary Lucas Bersamin na mukhang gusto pang utuin, no? Gustong utuin ang taong bayan, no? At sinasabing walang nangyayaring krimen or criminality dito sa ating bansa. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan, no? At ito pa, Senator Senator Robin Padilla, no? Naglabas ng kanyang hinanain, no? Patungkol po sa naging war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, at eto si Hontiveros nasuplak, nabutata ni dating Pangulong Duterte. Mukhang natunaw sa kahihiyan itong si Hontiveros dito kay dating Pangulong Duterte. So ito mga kababayan, simulan na po natin to dito kay Senator Robin Padilla. Ito po. Ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. So yan mga kabayan, at sinabi nga po ni dating Pangulong Duterte, no? Prangka. Prangka niyang sinabi dyan sa Senado. Lalo na dyan kay Hontiveros, na kapag pinasuko mo ba, pag kinausap mo, kinumpronta mo itong mga hinayutak ng mga kriminal na ito, sa palagay mo, susuko lang yan. Susuko lang. For example, sinabi mo na, oy, please naman, sumuko na kayo. Diba? Parang, you are so very, very angelic. Diba? Itong mga kausap mo, mga devils of the devils pa ito eh. Diba? Tapos kakausapin mo ng malaanghel. Mga kababayan, syempre, kung lalo kang kakawawain yan. Kaya nga pong sabi ng dating Pangulong Duterte, kailangan kausapin sila ng mas matapang, mas matigas. Kasi hindi nila maiintindihan o hindi nila mararamdaman yung takot kapag sinabi mong, please naman, sumuko na kayo. At yun ang nangyayari ngayon mga kababayan. This government is so silenced about these criminalities na nangyayari po dito sa ating bansa, no? At gaya nga po ng sabi ni Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan, napakarami po, no, ng mga ito pakita na lang po natin mga kababayan, no. Sa ABS-CBN, sabi po ni Locsin, 1.4 million Pinoy surrender for rehab under drug war, no. Ito pa, Inquirer.net, no. 88% of Pinoy support war on drugs, 73% says AJK happens survey. Nako. Ito pa mga kabayan, 81% of Filipinos feel safer due to war on drugs pool. Yan mga kabayan, kasi yan naman po talaga ayan po ang mandato ng ating presidente, nakalipas na presidente or nakaraang administrasyon mga kabayan, to protect the Filipino people, to protect the country and the Filipino people. So, anong masama kung yan naman ang gusto ng ating presidente? Sabi nga, palagi kong naririnig to sa mga political analyst, no? It is his prerogative.
Prerogative po ng ating Pangulo yan. At siya lang po ang makakapagdesisyon yan. Gaya ng nangyayari ngayon, kung ang prerogative ng ating Pangulo ay maghayaan ng korupsyon sa ating bansa, bakit may magagawa bang Vice President, mga kabayan? Wala, kinakawawa nga nila di ba? Ito po mga kabayan ang papatunay, no, na tanggap, no, or suportado. Yan, suportado ng sambayan ng Pilipino itong war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At pinalakpakan pa nga, mga kababayan. Dating Pangulong Duterte pinalakpakan sa Senado ng mga nanonood, no, ng hearing. Sinaway nga ni Pimentel, di ba? Yung mga dyan, nagpalakpak, huwag kayong maingay. Alam niya. Bakit mo naman hahaya, di ba? Kung sa bagay, kailangan kasi tahimik po ang Senado. Sila lang ang maingay, yung mga senador. Wala na yung mga kabayan, nabuhayan na naman po ang sambayan ng Pilipino dahil po sa naging, kasi parang namimiss po natin, no? Miss natin yung pag-deliver ng speech ni dating Pangulong Duterte at yung mga PI niya. Abante, kumusta? Si Abante, di ba, sabi, huwag ka namang magmura. Sabi, ano ka ngayon? Pinayagan ng Senado na mag-PI si dating Pangulong. Kasi, yan po ang natural niya di ba? Yan po ang natural na Pilipina, natural na, ni dating Pangulong Duterte, kaugalian, di ba? Bakit mo naman babaguhin? No, di ba? Which is very effective to the masses, di ba? Suportado po siya ng masa, mga kabayan. Anong masasabi nyo? Ito po ang sagot ng administrasyong ito. Grabe naman. Ano ba ito? Kasunungalingan ba ito? I think, ako personally, I think this Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Nasa Pilipinas. Tanungin lang kita, nasa Pilipinas ka ba? Baka nasa ibang bansa ka, kaya hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Ito po ang sabi niya, mga kabayan. With due respect, no, to former President Rodrigo Duterte, there is no truth to his statement that crime remains rampant in the country. Anong hindi totoo? Bersamin, gising-gising naman. Sabi niya, patapusin muna natin yung niya, basahin ko lang. Our country is safer. Our people more secure. Utot mo. Diba? Utot mo, Bersamin, secure. Anong secure? Mamaya, birahin kita mamaya. And our future more assured than ever before under the stewardship of President Ferdinand Marcos Jr. Nako. Isa-isahin po natin, mga kabayan, Sabi niya po, nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte na talamak na naman po ang krimen dito sa ating bansa. Totoo naman po Why are you denying it? No? Na nakikita naman ng taong bayan. Nagmumukha ka tuloy sinungaling Kung noon, siguro kasi dinosaur na yata ito. Kung noon sa panahon ninyo, kaya nyo yan kasi wala pang social media. No? There is a monopoly of information nung mga nakaraang administrasyon kasi there is no social media. Pero ngayon, ganyan ang ilalabas mo tapos ibang nai-experience ng ating mga kababayan. Manang-mana ka talaga kay President Bongbong Marcos Jr. sa pagsisinungaling. Unang-una, no? Sinungaling talaga Doon po sa 5,500 flood control project, palagi nating binabanggit yan. Kasi gusto nga nating imbestigahan ng Kongreso at Senado yan. Kaso ayaw talaga nila no? Tapos doon po sa yung mga kapulisan namin ay hindi pumasok sa QOJC ng walang dala may baril. Walang dalang baril daw, mga kababayan. Walang dalang armas. Yun yung sinabi ng Pangulo. Which is very napakasinungaling, di ba? Yan po ang sinasabi kong mana ito sa kanyang amo, mga kababayan. What are you saying that na safer? Hindi na nga makapaglakad sa Marami na namang hold-upan, marami na namang di ba? Mga kabataan, sabi niya, people more secure.
Bakit hindi mo ipaliwanag yung mga nawawalang kabataan natin, di ba? Yung mga bata, marami po ang mga reports na nawawala. Ano sa palagay mo, Lucas Bersamin, mauuto mo pa ba ang sambayanang Pilipino dito sa pinagsasabi mo? Huwag naman po ganun. No? You are the little president in the Malacanang, kung baga, di ba? Kung wala ang presidente, you will be the boss. Oh. Sa bagay, mga kabayan, kung ganun ang presidente, malamang ganun rin ang mga galamay. What I'm trying to point out, mga kabayan, sana naman po, magpakatotoo kayo, wag po kayong magsinungaling, kitang-kita naman po ng taong bayan kung anong nangyayari sa ating bansa. No? Sinasabi mong walang crime, more safer, more secure, how can you explain? Ito na lang kung talagang safe, secure, and no criminality in our country, how can you explain, no? Yung nahuli dyan sa loob ng Malacanang compound, no? Paano mo yun mai-explain, Lucas Bersamin? Dyan na, papalapit na sa palasyo. Baka yung iba nakapasok na sa palasyo, di ba? Nahulihan, or na-bypass, or ano ba yun? Operation ba talaga yun? Basta may nahuli, mga kabayan, dyan po sa Malacanang complex, no? Anong say mo dyan? Yan hindi nyo iniisip yung sinasabi ninyo, kaya yan, palaging parang nagba-bounce back agad sa inyo no? Kahit nga impromptu yung ginagawa natin Siyempre, marami na tayong mga balita. So naibabato agad natin sa kanila. 'Di ba? Hindi na kailangan hindi na sa mga vloggers po ng mga DDS hindi na po natin kailangan mag-script pa para bumato sa kanila pabalik, 'di ba? Kasi araw-araw, mga kababayan, no? Palaging may nangyayari, palaging may lumalabas na issue. Wala ito, mga kababayan. They are always lying to us. No? Kapag ganito pong gobyerno, hindi tapat sa taong bayan, what can you expect? No? Wala tayong maaasahan dito. Paktay tayo nito. Ito pa, mga kababayan, ito si Reza Hontiveros. Nasuplak na butata ni dating Pangulong Duterte. Ito po ang sinabi, mga kababayan. Ito, hindi ka dumaan pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente. Alam ko ang trabaho ko. Yan ang totoo dyan. Hindi ka nagdala ng syudad You never had a chance to solve the problem of the community. So kung ganun pala, mga kababayan, no? Senator Reza Hontiveros never solved a problem in the community, but she is part of the community. No? Anong gusto kong ibig sabihin? Saling pusa lang yata ito, di ba? Sa bagay, mga kababayan, yung iba nga housewife naging vice president, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ni dating Pangulong Duterte? Pero talagang tinamaan talaga dito si Hontiveros. Diba? Totoo naman yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, wala kang alam. Yun lang po talagang gusto niyong i-point out. Hontiveros, wala kang alam. Shut up. Diba? Tumigil ka na. Wala kang alam sa pamumuno. Ang alam mo lang ay manira. Mag-imbestiga ko, no? Bakit? Ito, naisip ko lang, bakit yan ang alam ni Hontiveros? Ito, opinion lang, Opinion lang po ito. Baka dyan malaki ang pera. Baka dyan po malaki sa pag-imbestiga. Sabi nga sa Kongreso, di ba? Magkano yon ang sa Kongreso, sa Quadcom? Umaabot ng milyones. Bawat hearing. Nako po, mga kababayan. Isang upuan. Samantalang tayong mga kawawa, tayong mga dukha, tayong mga api. Hindi, joke lang. Tayong mga ordinaryong Pilipino.
no? Bago makakain ng 3 beses sa isang araw, kailangan tumulong muna yung mga isang basong pawis, no? Isang pitsil na pawis sa ating katawan bago po nating makain. Bago po tayo makapag-uwi ng pagkain sa ating mga tahanan. But these people around Congress and Senate, they can easily get what they want, mga kababayan, without any sweet, no? Yung pawis, hindi po tamis, without any pawis na natutulo sa kanilang, paano pagpapawisan yan? Naka-aircon pa. Ay, nako, mga kababayan, pinagloloko tayo na naiinis lang ako, mga kababayan natin, kasi alam namang nilang, ito po yung kinaiinisan ko. Alam naman nilang, alam po ng taong bayan ang totoo, tapos ganito pang ilalabas nila, kasi nungalingan, di ba? Big no na kayo sa taong bayan, wala na kayo. Hindi po kayo tapat, no? Pinagkatiwalaan po kayo dahil, kaya nga kayo nandyan, kasi pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan, tapos lulukuhin nyo lang yung naglagay sa inyo dyan. Wala yan. Eto na. Panoorin po natin at bigyan ng komento ito, mga kabayan. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos kumpirmahin ng mga otoridad na may nahuling drug suspect sa lugar ng palasyo, Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang na si Liza Araneta Marcos binuking ng ilang mga netizens. Mismo ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin ang nagkumpirma na totoo ang balitang sa loob ng Malacañang Complex nahuli ang 9 na suspect sa pagbibenta ng hinihinalang ipinagbabawal na gamot. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang nagtip sa kanila ay mismo ang Presidential Security Group kung saan pinangalanan si alias Laya at Ian, ang di umano'y direktang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa loob mismo ng Malacañang. Kasama pa sa mga naaresto ay sina Brian Bertina, Melvin Santiago, Freddy Nacio Jr., Esperanza Pulido, Joan Garcia, Ronnie Lau, Solpicio Casiler Jr. at Leonardo de la Cruz Asa. Pero bago ang lahat, mga So yan, mga kabayan, napakarami po pala ng mga nandyan sa palasyo na gumagawa ng illegal. No? Ano na? Ano nang mangyayari sa ating bansa nito, mga kababayan? Mismong sa palasyo, meron. Sinayang nyo yung pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte. Nakakapanghinayang lang, no, talaga, mga kababayan. Kahit hindi tayo naging part ng war on drugs. No? Nakakapanghinayang lang kasi sinayang po nila. Biruin nyo. Sa Malacañang pa mahuhuli. Sa dami-dami ng lugar dito sa Pilipinas. Diyan pa talaga na kung saan nakatira ang presidente. Ano ang implication nito? Sa ate. Tapos pupunta pa kayo sa ibang bansa para mag-ano ng mga investment. What will be the implication of this this issue, no, to the international community or sa mga foreign investors na gustong mag-invest dito sa Pilipinas? 'Di ba? Well, anyway, ang naisip ko lang, baka ibang negosyo ang gusto niyong papasukin dito sa Pilipinas, ha? 'Di ba? Alam niyo na kung anong negosyo 'yon. Yan yung mga nahuhuli, yung mga negosyo yan, 'di ba? O baka yan ang gusto mag-invest, di ba, dito sa Pilipinas. Baka nagpapasikat kayo. Ha? Baka nagpapasikat kayo. Sige, huliin nyo to dito para sabihin na, for example lang, opinion lang ito, para sabihin nila na hawak natin ang Malacañang. Hawak natin ang gobyerno dito sa Pilipinas. Magpakitang gilas kayo, huliin nyo ito. Yan ba ang... Yan ay opinion ko lang at base lang po yan sa aking opinion. Kumbaga, yung mga possible na mangyari ba? Well, kayo, mga kabayan, posible bang mangyari ang ganon? 'Di ba? Kasi lahat naman ay posible, no? Lahat ay posible mangyari, depende po yan sa ating Pangulo, mga kabayan, no? So, yan na nga po, Doon kay 'di ba, na topic natin last singit ko lang si Colonel Harold Cabunok.
Sabi niya, trabaho ba ng, nagtatanong siya, trabaho ba ng AFP ang magsugpo sa droga? Sabi niya. Oh. What do you think, sir? Oh. Gusto ko lang i-shout out kasi, 'di ba? You are the authority, tapos taong bayan tatanungin mo ng ano ganyan. Diba? Sagutin mo, 'wag mong ihang. 'Di ba? 'Wag mong ihangin sa Huwag mong ilagay sa taong bayan yung sagot kasi ikaw ang makakasagot, Sir Harold. Yan gusto ko lang ikano mga kabayan kasi naisip ko kasi nga drugs, 'di ba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito? Ay comment lang po sa baba. This is pure opinion at review lang po ito. Nire-review lang po natin yung mga balita mga kabayan at binibigyan po natin ng reaksyon base po sa nararamdaman natin at nararamdaman ng ating mga kababayan kasi binabasa ko rin sometimes yung comments ninyo, i-share ko rin So, yan mga kababayan, i-comment na po at maraming salamat po.